Good morning guys from Shanghai, and this is our second but full day here in Shanghai. Sobrang ganda niya kasi maki-appreciate mo yung old ancient town or old Shanghai or old China because of these structures. So dapat mabilis kang humuli ng iyong mga kakainin ito. Ito na yung reality. Nandito na tayo sa mandatory shopping part ng ating group tour kasi rules daw nila yun. Okay, our time is up. At least naka-ano na tayo dito sa may Gentle Monster kasi mini-message na tayo ng ating tour guide. And breakfast muna tayo. At ito yung mga breakfast na ino-offer sa aming hotel. Uy! Pang heavy. Ito chicken. Sauteed vegetable ito. Puro vegetable. Healthy in the morning. Ito pumpkin. Ito kamote. Kamoteng kahoy siguro to. And then rice. Tapos may soup. And then ito yung mga side dishes nila. Pwede ka rin mag-ano ng mga buns and dumplings. Also, ito. Wow. Chicken. May egg. Inuna pa talaga yung video. Oo, inuna ka talaga. Videos like po. And then, ito mga ulam pa. Maraming option. We got a little bit of everything sa ating breakfast. Malaki yung kanyang kitchen area or yung kanilang parang buffet area hanggang dun pa sa dulo yung mga food. Ang dami. From salad, fruits, ganyan, meron siya. Susulit naman yung breakfast nila. So, kain tayo. Ang tamis yung ano nila. Kamote. Yung chicken, sulit siya ito. Ay, talaga? Hindi ganun kaalat. Mas gusto ko yung maalat. Okay. Ay. So today is our second day but first full day natin dito sa Shanghai. Today, marami tayong pupuntahan kasi susulitin natin yung ating araw dito sa Shanghai kasi ito yung parang pinaka first full day natin. And sadly, kasi supposedly hindi ito kasama sa binayaran na tour package, but grabe talaga, hard selling ang mga tour guides dito. So I don't have any choice but to join na lang itong tour na to. It's additional $60 para sa tour na to at iba pang namin gagawin. Kasi kapag hindi ko to in-avail, mag-isa lang ako, nakahiwalay sa kanila. So sabi ng tour guide ko, very unsafe kung lagi ako nakahiwalay. But you have, kapag nag-travel tours kayo, kung halimbawa may kasama kayo, kung dalawa kayo, you always have an option na tumanggi dun sa mga ino-offer nila na mga additional tour packages. So, makikita dito ngayon sa Qingmao building is yung paligid ng Shanghai, but sadly, ayan siya, very cloudy today. Kasi supposedly sabi sa weather ngayon is maulan. Kaya ayan, super cloudy siya. Well, sa halip na mag-complain tayo, ano na lang natin yung let's make the most out of this extra additional tour package na lang. And ayun na nga, dapat maganda yung overview dito kasi nasa 88th floor tayo. Ito yung parang mataas na tower niya. And enjoy na lang natin yung kung ano man ang meron makikita tayo dito. So ito na yon.
merong mga merch dito for souvenirs. Tapos, yun lang actually. Walang masyadong nakikita dito. Siguro kung dalawa kayo, baka pwede pa kayong tumanggi sa package na to kasi hindi siya worth it pag cloudy. Wala kayong makikita. Okay, kukunin na natin yung photo natin kanina na kinuha bago tayo umakyat sa taas. Mamimili tayo. Okay. Aha. 2, Mhm. 4, 5, 6 different picture, 150 about 6, This one. 150. Okay. Okay. Additional payment. This have This one free. okay. Free only. The free only. No free? For this, This one free. Wala pong edit pag free. It's okay. No edit. Only free. Only this one. The free. Okay. 1.5 din. Thank you. So, ito. So, ayun. Okay na rin to, yung free. So, ito na yung free na nakuha natin kasama doon sa package na binili natin. Wala siyang edit-edit kasi kapag gusto niyo yung may background na naka-edit-edit pa, meron siyang bayad na 1,500 more or less. So, pesos. So, dito pala, Qingmao building ito. So, sana nakuha ko yun ng tama. Bali, yung sa 8th floor, halos, hindi mo siya maiikot talaga ng buo. Meron lang mga parts na pwede ka mag-take ng picture. So, yun lang yung makikita sa area na to. Yun, and also, kung maganda sana siya, kung hindi siya foggy, like today, ayan, super foggy. Makikita yung Shanghai Tower, tapos yung city center sa baba. Well, nandito na rin lang tayo. Enjoy na natin kasi kapag hindi tayo nag-avail, as I've said kanina, wala. Lagi tayong outcast. So, mahirap pag mag-isa lang, pag solo travel kasi kumbaga talagang outcast ka. Tapos, pero kung dalawa kayo or tatlo or magbabarkada, I think makakatanggi naman kayo. Tapos pwede na kayo mag-DIY habang ang mga tao ay naglilibot-libot dito. So, update ko kayo kung ano yung next. Kasi actually, nag-deviate kami sa original naming nakalagay doon sa itinerary na Nihao, Shanghai na tour, supposedly. So, hindi ko na alam kung ano yung mga susunod naming pupuntahan. Well, let's stay positive pa din. Thank you guys. I hope na may mapakita pa ako sa inyo na iba pa. At least meron ako nasasabi sa inyo ng mga tips na kapag nag-avail kayo talaga ng travel and tours, hindi lang yung travel package na binayaran ninyo. Talagang gagawa sila ng paraan. Hardcore selling talaga para, alam mo yun, makapag-additional pa kayo. Okay. Yandan na kami dito sa may Qingmao building. Ayun. After this, move na kami sa ibang location naman na kasama sa itinerary namin. So, sama tayong surprise sa next tourist spot namin. Ayan, dito na pala sa City God Temple yung next namin. At medyo malayo ang usually na binababaan ng bus pag sa mga travel and tour. So, effort and lakad-lakad talaga. And maulan, kasama pa yung challenge na maulan ngayon dito sa Shanghai. Supposedly, summer. Pero lahat kami surprise kasi ang lamig ngayong June. At umuulan. Hi! So, yung ulan, yung papunta talaga sa'yo, Oo nga. may handful. Asa na siya? So, dito muna kami nagtambay sa souvenir shop malapit sa City God Temple. Let's see kung may mura dito at maka-check ng mga souvenir items kung may mura. Okay, hindi kami
tinur sa City God Temple. But instead, dinala kami dito siguro sa partner souvenir shop nila. Standard yung price niya kasi ito may 10 yuan itong mga ref magnet na to na nasa gilid ko, which is usual standard din naman siya sa mga ibang shops. Yun nga lang dito hindi ka makakatawad kasi yung sa iba na mga shopping centers or pasalubong centers like yung Fuyuan Commercial, medyo malapit lang dito, parang 13 minutes away. Pwede kang maka-discount. Halimbawa, pag bumili ka ng ganito, this much amount, tapos pwede kang humingi ng free, ganyan. So, sila namili yung mga kasama ko. But for me, pwede rin, katulad sa inyo, kung halimbawa wala na kayong time, pwede dito na kayo mamili. Kasi okay lang naman, standard naman yung price niya. Yun nga lang, medyo hindi ka nga lang makakahingi ng freebies, mga ganyan. Katabi lang to ng City God Temple, yung shopping center na to. Makikita nyo yun. And sa second floor siya ng shopping center na to. Ganun talaga siguro kapag DIY traveler. Iba talaga, ibang-iba kapag naka-travel agency. As in talagang yung dependent ka sa kung saan ka dadali ng tour guide mo. Pero kapag may free time or free day kayo, pwede nyo isingit doon. Doon kayo mamili. Ipapakita ko pa sa inyo yung mga prices dito sa mga travel and mga souvenir shop na partners ng mga travel agency para at least may idea kayo. Ito mga hand cream ata ito. 10 yuan siya. 10 yuan pala. Itong part na to. Pero ito 30 yuan. So very careful kayo sa mga pinagpupulot ninyo kasi iba pala yung prices. So, nakatag siya na ganyan, pero yung katabi niya, pag nakuha na nyo, yung side na to, ito ay 30 yuan. Itong side na to, 10 yuan. Tapos may white rabbit din. 1.7. Ito pala, yung price ng mga white rabbit. Naka-pre-pack na siya, 25 yuan. Hindi ka nga lang makakapili ng flavors pag sa white rabbit. May classic, mayroong iba't ibang flavor. Okay, so I take back yung sinabi ko kanina, dito sa souvenir shop na to, yung pinakapakita ko ito, sabi niya, meron daw, pag bumili ka ng 5, may free additional ka. So, okay na rin, good na rin yun. Kasi yung sa nakita ko ibang mga travel vlog ng mga sikat na content creators, ganun din, pag bumili ka ng 5, may free na isa. So, bibili na ako dito para okay na tayo, goods na tayo. May mga free naman. Tapos yung hand cream kanina na pinakita ko na 10 yuan, pag bumili ka daw ng 10, may free ka na isa. Pero dito sa ano na to is 5 plus 1. So, pili na tayo na magaganda. Okay, magbabayad na tayo. Through Gcash lang na Alipay. 4,500. So, sabi nila, generate, pag magbabayad ka ng Gcash through Alipay through Gcash, kailangan mag-generate ng code. So, piliin mo lang yung Sayang pa. yung scan ng QR, pagkatapos generate code, and then piliin mo yung pay abroad with Alipay. Isang bill, padulong sa yuan. Yeah. So, yuan na akong i-purchase. Pero mas So may mahal code na. Yun yung gagamitin natin pang bayad. Pero kung G, Okay, in-scan lang niya yung QR na generate natin and success naman. Tingnan natin, 460 lang ang nabawas sa 50, like for example, 50 yuan. Sa conversion ngayon, nasa 460.39 lang siya. Tipid talaga kapag ano. Gcash yung gagamitin as payment. 有两个。 So tapos na kami mag-shopping ng pasalubong. Pumunta kami dito sa gilid sa City God Temple. Ito siya. City God Temple, ito yun siya. Gusto ko pa sanang pumunta ng Yuyuan Garden, kaya lang parang mga sa bagay 4 minutes, kaya lang 15 minutes na lang yung binigay sa amin na time. So talagang kapag sa mga travel and tours, sobrang limited lang yung binibigay na time. Okay, so nagtanong-tanong na lang ako doon sa mga ibang tour guide kung saan papunta dito sa may Yuyuan Garden. So tinuro niya tayo and nakita natin yung
Yuyuan Malls. So ito na yun. Wow, ang ganda. Siguro mas maganda talaga to pag pag mas maraming ilaw. Pagkatapos, medyo hindi rin masyado nakaganda yung pag-ulan-ulan kasi. Buti na lang maambon lang, kaya carry lang siya. Sobrang ganda niya kasi maki-appreciate mo yung old ancient town or old Shanghai or old China because of these structures. Ayan, video na lang tayo. Tapos, yan na lang. Video na lang tayo since wala makakapag-picture sa atin dito. At least nakita na natin siya. Wow, ang ganda. For sure, mas maganda to kapag sa gabi. Ayan, lunchtime na. And dito kami sa mall. Dinala ng aming tour guide at yung upgrade, supposedly, as he call it, ito yung aming lunch area sa Notpot. Inside siya ng mall. So dito kami hotpot today. Pero supposedly, kasi dapat yung lunch talaga is free naman talaga siya. Although sabi niya kasi in-upgrade kapag mag-avail ka ng extra na activity na yon is ina-upgrade nila sa hotpot. So, let's eat kasi nakakagutom na rin. Past 12 na. Okay. Alright guys, kain tayo. Okay. Try. Habulin natin siya. Ito, Kumakain na. magdala tayo nito. Okay? Hawla. Kailangan pala mabilis ka dito kumuha ng manghuli. Kasi move siya ng move. So, dapat mabilis kang humuli ng iyong mga kakainin. Ito. Oo nga. Orange. Okay. May kiyat. May kiyat din naman pala dito. Gusto mo magdala? Magdala tayo. Yes. Gusto ko yun eh. Upgrade tayo, di ba? So, nag-upgrade tayo. Might as well, i-ano na natin. Sulitin. Okay, may nahuli na naman tayo. Pineapple. Gusto ko to. Kain na tayo ng pineapple. Fiber agad. So, eto na yung reality. Nandito na tayo sa mandatory shopping part ng ating group tour kasi rules daw nila yon. So, ang tawag pala talaga sa mga may compulsory shopping or mandatory shopping is a shopping tour package. So, rules daw nila yun dito sa China and so, kailangan talaga puntahan siya. As in, mandatory talaga siya na pupuntahan. Kaya, eto na tayo. So, sa latex factory kami dinala ngayon para sa first compulsory shopping tour namin. And I don't think pwede mag-video. Okay. Ito yung latex factory. A few moments later. Okay, we survive yung mandatory shopping kanina sa may latex factory. And hindi na kami nag-spend ng 2 hours doon, thank God. Pero yun nga lang kasi, kaya hindi kami nag-spend ng 2 hours kasi may bumili. And then, after that, after 1 hour, nung may nakabili na, umalis na rin naman kami doon. And then, dito na tayo ngayon sa may Xintiandi, yung kung saan yung French concession. And binigyan lang kami ng few minutes, mga more than 30 minutes na paglilibot dito. So, yung area na to, more on shops din siya. Tapos meron siyang touch of French culture. Okay, so papakita ko sa inyo yung mga shops na pwedeng puntahan dito.
So, mayroon dito Parfums de Marly, ang ating favorite. Meron siya dito sa French Concession. Sobrang cute ng kanyang shop. Maliit lang siya. Pasukin natin. Kasi gusto ko matry yung maamoy yung Valaya. Kung mabango ba siya. Very gloomy talaga kapag sobrang foggy actually pag rainy days dito. Ayan, meron din pala dito sa Saint-Yanti sa French concession na Gentle Monster. So, try natin pasukin bago tayo bumalik doon sa ating meet-up place. Parang hindi natin kailangan ipilit doon sa House Nowhere sa may Huay High Road. Okay, pasok tayo. Ayan na siya. Gentle Monster. Ay, isa. Okay, our time is up. At least naka-ano na tayo dito sa may Gentle Monster. Kasi mini-message na tayo ng ating tour guide. Kailangan na nating bumalik. Super saglit lang. Mini version ng House Nowhere. Ayan, so babalik na tayo sa ating bus at para makapag-dinner na tayo. Hello! Hi! Hello, say hello po sa vlog. Okay lang, i-join ko kayo sa vlog. Say hello po. Hello, ayan, dinner muna. Bago tayo mag-Huangpu River cruise na binayaran namin, additional $60. Ito yung pagkain. Sabi ni Bruce, ito daw ay Shanghainese food na ngayon na lang namin matitikman. So, ito siya. Sa Barangay San Pedro. Nag-work ka doon? Talaga? Saan? And after namin na tapos ang dinner, dumiretso naman na kami dito sa Huangpu River Cruise Pier. Ayan, may experience natin yung river cruise ng De Oras. Wala sa plano natin but since yun nga, isa siya sa mga additional na binayad natin for $60. So, let's make the most out of it talaga dito sa Shanghai. If in case i-DIY ninyo, I think it's better na i-book nyo na lang sa Klook ito kasi medyo marami yung tao. Pag naka-travel and tours ka, hindi mo na kailangan i-worry yung pagpila, pagbili ng ticket kasi gagawin na lahat yun ng ating tour guide. Mag-aantay na lang tayo for our tickets. Okay. Okay. Alright. Oh, welcome. Howla. Good. Howla. Wala. Okay. Ayan, pinapila muna tayo. Separate ang male and female. First time ko lang na-experience na pinag-separate yung male and female sa linya. Nakakatawa. Akala namin kailangan talaga mag-separate yung babae at lalaki. Sabi nung aming tour guide, hindi naman daw pala kailangan. So, grabe yung tawa niya sa amin. Bakit daw kami nagkaroon ng ganong idea? Ngayon, naka-line up kami at mag-aantay kami hanggang 7:55. So, talagang laban to. Talagang ubusan ng energy kapag naka-travel and tours. Waiting pa kami ng 25 minutes. Oh no! So foggy! Alright, we're off to the river cruise. Luxury cruise naman pala siya. Mataas. Are you excited, Yes, very, Ross? very excited.
Excited. Sana makaano tayo sa taas. Sana tumigil na yung ambon para makapag-view tayo sa taas. Yung view deck niya. Yung best view daw sa taas. So, yung approximately 50 minutes yung cruise na ito. Bali ang mangyayari is lilibot from Pudong and also lilibutin yung skyscraper ng Pudong area. Tapos after nun, after siguro mga 30 or 25 minutes, babalik na naman siya dito sa pier. So hindi talaga siya malalayo, hindi ka lalayo kasi kasama na rin yung pabalik dun sa 50 minutes na yun. Ito na yung skyline. Medyo may mysterious ang dating, foggy. Ayan, bali 10 minutes before pala ng aming cruise time na nakaset, pinaakyat na kami dito sa cruise ship. Tapos, yung prices pala, tinignan ko siya sa Klook. Naglalaro siya around 1,100 to 1,200. Round off na yon. Pagkatapos, meron siyang dalawang klaseng pier na nakalagay doon, magkaibang pier. So, yung napuntahan namin is, bali, hindi siya sa main highway, papasok pa siya. So, piliin nyo na lang yung may mas madaling. Nakita ko kasi yung isa mas madali, yung meet-up place niya. Almost exactly 7:55 din pala talaga. Nag-start yung cruise. Okay, we're heading towards. Tama yung napwestuhan ko Sakto. Ayan, lahat sila naandun sa likod ko. And akala nila kasi doon yung may view deck. So, sa tingin ko sa pabalik doon naman yung view. Pero sa start ng cruise, dito naman sa side natin, facing dito sa may restaurant kasi dito sa harap ko. So, dito kami una. Tapos siguro pagpabalik doon naman yung may view deck sa likod. Yan, sa mga pinagpipicture-picturean ng mga tao. Ayan na yung Oriental Pearl Tower. Sayang hindi natin nakita yung kabuuan niya today sa cruise. Kasi foggy talaga and it's been raining the whole day. Almost non-stop siya. Lumalakas tapos nagdi-drizzle, humihina ng konti. Pero tuloy-tuloy pa rin yung ulan. Kaya napaka-foggy ngayon ng skyscraper ng Shanghai. But still, it's beautiful. Kahit na foggy siya, may mystic or nadating siya. Parang Gotham City. By the way pala, fun fact lang, sabi ng aming tour guide yung 20 years ago, sabi niya ito lang daw yung may pinakamataas na tower, yung Oriental Pearl television or TV tower. Television siguro, television tower. So siya palang dati ang nandito. So very old tower na talaga tong Oriental Pearl Tower. Ay, tignan nyo, ang cute nito. Ano siya, traditional design na boat. I mean, ship, ganyan. Dragon. Ang ganda. Tapos may temple sa taas. Okay, lipat na tayo sa kabila. So ayan, yung nakikita natin sa Daban at saka sa Nanjing Road ng mga tao, tayo naman yung tinitignan nila. Ayan, paikot na kami, parang pabalik na kami doon sa pier. Around Magi-8:15 na. So, paikot naman kami. And doon naman kami sa kabilang side naman mapupunta. I think guys, dito yung isang pier. Ito yung kung halimbawa naka-travel and tours kayo, tapos dito yung isang pier na pupuntahan ninyo, pwede kayong tumambay-tambay doon sa gilid ng pier. Hindi katulad doon sa napuntahan namin na pier, hindi ka talaga
pag view sa skyscraper. So yun na, paikot na kami. Ay, meron pa pala another pier dito for river cruise. Pero I think medyo mas mahal na side dito. Kasi dito siya exactly kay Mother Pearl. Naka-dock. Ay, naka-dock. Dito sila naka-dock. So, one more close-up look kay Mother Pearl. At least kalahati ni Oriental Pearl Tower ay nakita natin. At least kalahati man lang. Yay! Almost na. Nabilis ng 50 minutes. Tatapos na tayo. Yeah. Finally, we've reached our home base dito sa Wasim Hotel sa May Baoshan. Today actually is very overwhelming day. Yung parang term ko sa mga pangyayari today. So today, sinulit din namin. Nag-start kami sa Qingmao building pala. Hindi ko kasi siya pronounce kanina kasi hindi ko siya masyadong ni-research. Dahil it's not actually in the itinerary. It's only an optional tour. But ayun nga, as you've known, nasabi ko kanina, like every one of us is talagang kumbaga na-force na nag-avail nung optional tour na yun. Kumbaga walang choice. Hindi ka makakahindi talaga. Kung hindi ka nabudol yung makaramihan sa amin, hindi nabudol doon sa compulsory shopping. Ngayon, iba na naman yung strategy nila to really, kumbaga, squeeze out yung pwede nilang mai-squeeze out sa inyo. I'm sorry sa napaka-nega. Sorry talaga, medyo nega ko kasi iniisip natin kasi yung compulsory shopping, doon talaga kumbaga doon yung may make sure nila na merong bibili sa inyo, magpo-force mo bili, yung 'di ba, yung umano sa atin. But this time the strategy has leveled up at talagang grabe, hardcore selling talaga ng optional tours. And yun lang, but kung halimbawa hindi ka talaga makatanggi, enjoy mo na lang. That's what we did. Enjoy na lang, maximize na lang yung tour na yun. But yun lang, I'm just informing you guys na what to expect if you are joining travel agency for your or group tour sa inyong Shanghai, China tour. Yun lang, mag-extra budget talaga kayo kasi may mga ganitong circumstances na talagang no choice ka but to avail kung ano man yung service or product na ino-offer nila. Yes, okay na rin naman yung nangyari today's charge the experience and nag-enjoy rin naman kami sa cruise. Yun lang yung maganda doon. So, thank you so much guys sa pagsama sa akin, although wala ako masyadong magandang na-share sa inyo. But thank you so much sa pagpanood ng video na ito until the end. So guys, if you have not subscribed yet, please subscribe. And also if you have any bookings through Agoda ng hotels, you can use my code KM Agoda, that is KAYEM Agoda. And for activities naman, letter K, letter M, activity. KM activity naman for Agoda activities. Thank you so much guys, and see you tomorrow for another free day. Free day naman tayo tomorrow, so God bless and good night.